Ito, Congressman, yung 2024 national budget ay naipasa na. Nasa Senado na yung bola. From your end, ano po yung maaari nating maibalita sa ating mga constituents, Congressman, yung mga how did Agri-Party List play the role? Ika nga, kung baga, yung achievements ng inyong partido, party list, sa deliberasyon ng ating pambansang budget sa Kamara, Congressman? Well, actually, Raymond, kung napanood mo yung mga budget deliberation, marami po tayong tinuliksa doon. No? Meron po nga tayong isang ahensya doon na bigla nating pinadefer yung budget. Ano? Ito po ay dahil po sa, ang akin po, kung hindi po natin kayang mapababa agad-agad po yung presyo or kung hindi po natin kayang dagdagan yung pong mga purchasing power ng ating mamayan, ay ginagawa po natin lahat ng paraan para hindi po tumaas yung mga presyo. Yan po ang nangyari sa pagpigil natin po doon sa pagtaas ng insurance premium. No? Pinigilan po natin ito. Dahil alam po natin, pag pinayagan natin pong tumaas itong insurance premium, ang balik po nito ng mga negosyante ay sa atin rin pong mga kababayan. No? Isa po yan, yung pong PhilHealth talaga pong tinuliksa natin dahil nalaman natin sa ating pong pag-iikot din, ang dami pong hospital, ayaw nang tumanggap po ng mga pasyente pag ang PhilHealth ang pinag-uusapan. Paano na po ang mangyayari sa mga kababayan nating walang perang magpa-hospital? Ang dami pong nakaratay sa bahay lang nila dahil wala pong pera wala pong perang pampahospital. Pag pumunta naman sa hospital, ayaw pong tanggapin dahil wala ang PhilHealth daw, napakarami ng utang sa kanila. Samantalang ang dami pong pera ng PhilHealth, ito po ay tinuligsa natin. Ang sinabi ko ron, yung pera ninyo, 466 billion na naka-invest, 68 billion na kita, 100 billion na subsidy galing pamahalaan. Hindi po pwedeng ganon. Hindi po kayo bangko. Kayo po ay health insurance provider ng taong bayan. Sa inyo po nakaasa. Ang pera po ninyo dapat gamitin sa pagpapalawak po ng serbisyo sa PhilHealth. No? Kaya po tayo ay natutuwa dahil as we speak, meron na po mga nadagdag, no, na increase. And then ako po, ito kung bukas siguro ay meron po akong ihahain din patungkol po dito kaagad. No? Dahil ako po talaga, isa po sa tinututukan ko, pwera sa pagkain ay ang kalusugan po ng taong bayan. Napaka-importante po na yung kalusugan ng bawat isang mamamayang Pilipino ay pangalagaan po natin. Yan po, ito pong cash grant sa mga ating 4-piece beneficiaries, ito tinuligsa rin natin at napapayag po natin ng DSWD na ibigay na po kaagad yung pong, kasi nahinto po yung payout nito nung last year October pa. Ang sabi ko sa DSWD, hindi po pwede makapag-antay yung sikmurang nagugum. No? Yung pong ating mga kababayan, ito pong ating 4-piece beneficiary, mahigit na isang taon o mag-iisang taon nang walang natatanggap na payout. So ano po mangyayari sa kanila? Hindi po natin sila pwedeng paantayin. So ngayon po, nagsimula na po magbayad at nag-continue na po magbayad ang ating pong ahensya, yung DSWD, no? Nabigay po nila, no? Nagsimula na sila at hindi lang po gano'n, napapayag natin sila retroactive na ibigay at bayaran. Kung kailan po nahinto, hanggang ngayon babayaran po buo ng buo. Kaya, Raymond, no? Meron pa yung pong ating mga libreng sakay, ating pong fuel subsidy, yung pong equity subsidy sa ating pong PUB modernization program, yung budget po sa modernization program. Lahat po ng ito actually tinalakay ko at inusisa doon po sa plenaryo. At natutuwa naman ako dahil karamihan ng gusto ko pong isulong dito po sa budget ay pinagbigyan naman po tayo ng ahensya. No? Katulad na lang po nung sa DSWD na sinasabi nga po natin na yung pong mga 4-piece dapat mabigyan po ito ngayon. Nagpatuloy na po ito. Yung pong sa DOTR, yung pong sa fuel subsidy, ito po ay kasalukuyan na rin po binibigay. Marami pa pong iba, Raymond, no? Hindi ko may isa-isa kasi pag inisa-isa natin, baka po maubos yung oras natin.